Network Entertainment. Hello. Yun. Thanks God, it's Friday. Friday na naman. Oo Wait lang nga. mamaya natin sasagutin. Kasi sa ngayon, meron tayong mga kasama Dito. habang nagre-record. Oh. Dalawa pa lang sila ngayon kasi unusual na oras to ng pagre-record natin eh. Oo, tanghali. Tanghali. Kaya, Shoutout pala kay Nicole at kay Gerard na kasama namin dito sa live ngayon. Si Nicole Arenas tsaka si Gerard Pontenilla. Tama ba? at least, napanood nyo to ngayon. Hindi nyo na kailangan manood mamaya. Kasi, ang maganda nito, etong episode na to, mamaya rin din ito papalabas. Oo, Ganon kaya kami makakatulog ka after nito, Gerard. As di ka na manood. Kahit play mo na lang, tapos tulog ka. Deja vu mamaya, oh. Ganon kami ka-preparado. Yung episode mamaya is ngayon lang din sinushoot. So, Anyways, ayun. magbasa muna tayo ng mga comments. Dito, Ayan. ako na mag-umpisa. Dito Sige, na ako sige. sa ating YouTube channel. Sabi ni Tina Cruz 1892, ang mga nagpapakita o nagpaparamdam kasi na inaakala natin na sila yon mga bad spirits yon or demon. Ginagaya nila yung spirits na akala nating sila talaga to make us believe na sila talaga yon. But sa side nila, tinatawanan nila tayo kasi they are making us a fool for believing what we see and what we hear. Anong mo dyan? Anong stand mo dyan? Ano sa tingin mo yan? Yun nga 'di ba tinatanong mo. Actually, yan din yung sinabi ko kahapon sa recording natin na ipapalabas sa susunod na linggo. Na parang with wala tayong kasama. Doon ba sinabi yun sa recording na yun? Hindi pala. Pero yun nga, sinabi ko din yan, yung same na yung same na idea na yan. Tapos sinagot ni James. Anong sabi mo tungkol doon? Hindi, actually, nabanggit ko na kasi yan sa Dreamcast natin ng episode nung panoorin nyo yun guys i-stream nyo yun sa may Spotify. Nag-guest kami sa may Dreamcast Manila. Napunta kasi yung topic namin sa pagkahilig ng mga Pinoy sa horror movies, knowing na Catholic country tayo, di ba? Tapos bigla ko nabanggit doon na meron kasing mga purist, hindi ko lang alam kung ano yung religion na hindi sila naniniwala sa mga multo. Kasi ang paniniwala nila is yung spirit ng tao is hindi na nag-i-stay dito once na mamatay sila. It's either pupunta na sa hell or heaven. And kapag nakakakita man tayo ng multo, demon yun na nagdi-disguise as multo. Ako hindi ako naniniwala doon since ang paniniwala ko sa multo is related sa science. Pero kung iisipin natin, di ba, demon na nagpapanggap na multo, anong purpose? Di mo na alam. Di mo na alam. Yun lang. Ano yung purpose nila? Anong purpose ng demon? Kasi actually sinagot ko yan sa'yo kahapon eh. Sabi ko, para ma-shake yung faith. Pero hindi di ba? Oo, di ba? Para ma-shake yung faith. Faith saan? Kapag nakakita ka nga ng multo, lalo ka magdadasal di ba? Tama. No, parang, lalo ka lang nilapit ng demon sa Diyos. Oo. Di ba? Kasi nagdasal ka Tapos saka mo inentrahan na, baka kaya gumawa ng isang ng multo or entity na kaya kang sabayan magdasal para ma-counter 'yon, di ba? Pero kasi kasi yan, parang nagkaroon din ng debate yan sa isang topic na na-cover ko sa aking na in-upload ko kasi Paps yung nakwento na topic na natin to before yung kay Chris Pratt. Chris Pratt? Ano Chris Pratt? Si Star-Lord yun. Chris Watts. Chris Watts. Oo, na parang nagpaparamdam tsaka during police investigation sa body cam ng mga police is may mga boses silang naririnig. Tsaka may mga parang pahiwatig sila na naririnig about dun sa na parang yung mag-iina ni Chris Watts is nangihingi ng tulong. Na parang kung demon yun in disguise, bakit ahayaan niyang mahuli si Chris? Ikakampi niya nga yun kasi masamang tao yun. Diba? Tama.
ba't siya magpapanggap na multo tapos tutulungan niya? Oo nga, no? Makes sense. Ngayon, ito naman, nabasa ko sa Spotify ng mga comments. Ito galing kay Iana or Lana. Happy Halloween mga tito. May pakikinggan na naman habang naguhugas ng plato. Tapos, ito naman galing sa Arcot Q Wiki. Medyo mahaba yung pangalan, pero sabi niya dun sa episode natin kasama si Prey, Part 2, please. So, ayun, magkakaroon tayo ng Part 2. Tapos, galing naman to kay Iza Esteban. Hello mga titos, happy Halloween po sa inyo. God bless and more power mga titos. Na yan, salamat. Hindi lang Part 2? Oo, Part 4. Part 2, Part 3, so on and so forth. Bahala na kasi mukhang open naman si Prey. Sabi niya, aampunin na namin si Prey. Magiging tita na ba siya? Ayun. At ito na nga, mukhang tinamaan na natin yung mark. Pero guys, counting teaser lang. Abangan nyo yung mga future episodes namin ng The Red Door Podcast PH kasi meron kaming episode again with Prey. O yan, i-spoil ko na kayo. Episode again with Prey. May episode din kami with Stanley Chi. Pero sa ano yan? Podcast channel. Sa podcast ngayon. Tapos meron kaming episode na nasa studio kami. Yes. Pagkakasabay na kami ng The Red Door Podcast PH. Which is kung siguro naka-like kayo or naka-follow kayo sa aming official Facebook page is nakita nyo na namin in-story. So, para maging updated kayo sa mga latest na kaganapan sa The Red Door Podcast PH, mag-follow kayo sa aming official pages. Instagram, Facebook, and ano pa ba? Community. GC. Kasi kung meron kayong mga stories, ayan, kung nakikita nyo to sa YouTube, pwede nyo i-send yung mga stories nyo sa Facebook community, The Red Door Podcast PH community, or send it via email sa kwentongrdp@gmail.com. Ayun, so may private. Sabi ni Gerard, I like tita. Sabi ko, gusto mo din maging pamangkin. Anyway, sakala ni Nicole kanina na inalis siya dun sa may GC. Hindi. Ang totoong nangyari dun is tinanggal na ni Meta yung community chat. Pinalitan niya ng group chat na talaga. Parang group chat talaga. Ayan. So, start na tayo sa ating kwentuhan. Sige, ako na ang mauna. Okay, sige. Go. Ang title ng story na ito ay Ang Bell ng Village. Ang Bell as in kampana? Kampana, oo. Feeling ko. Okay. Siguro kasi nga magpapasko na kaya parang ganito na yung mga horror stories na lumalabas. Kampana. Nawala tuloy ako sa lyrics ko. Anyways, sabihin mo sa akin kung familiar na ba kayo dito. Pero baka kasi nalilito kasi ako minsan since nagkukwento nga ako dati. Ang Bell ng Village. Hi! Itago na lang natin yung name ko as Lai. Lai or Lay. Matagal na din ako nagbabasa dito sa Spookify at naisip ko lang na i-share yung story ko na na-experience ko noon. Oo, kasi galing itong story na ito sa ating friendly Facebook page which is ang Spookify. So, kung mahilig kayo magbasa ng mga horror stories, i-check nyo yung official Facebook page ng Spookify. Pero kung gusto nyo naman na naririnig nyo yung mga stories nila, syempre, wag na kayo magpakalayo-layo. Dito na sa may The Red Door Podcast page. Podcast page. So, ito na nga. Nakasulat talaga yun, Pap. So, ito na nga. Way back 2019 ata yon or 2018. Mga nasa 11 lang ata or 10 years old kami ng kababata ko. Usually nito, araw-araw may mga nagbabasketball sa village namin. Mga taga sa amin man or hindi. Oo, kasi 'di ba, Paps, dati uso yung mga ganito, no? Lalo diyan. Dito, tabi. Alam mo yan kasi may katabi kayong court eh. Oo. May mga dayo, no? Tapos may mga pustahan. Yes. Tapos makikita mo yung mga dayo sina Lebron. Wag na lang. Tapos uso yung mga side bet. Oo, do. Pustahan talaga malala eh. Or kung hindi man yung mga for sport lang. May tawag nga kami dyan. Kasi yung may basketball court din kami na tinatambayan dito. Open yun, Paps, open.
wala siyang shed. Minsan may mga naglalaro ng tanghali. Ang tawag namin doon solar sports. Kasi Solar sports. tanghaling tapat tapos naglalaro lahat sila, tinitiis nila yung init. Ito na nga, araw-araw daw may mga nagba-basketball sa village nila. Then one time, may dayo na lang na nagba-basketball sa amin. Hindi siya taga-village, so hindi namin siya kilala. Pero crush namin siya ng kababata ko noon. Like, as in, lagi kami nagpapapansin sa kanya. Kasi syempre, ang gwapo niya. Then one time, mga 6 p.m. na ata nun, naglilibot lang kami sa village para hanapin siya. Para syempre makita namin like, pabalik-balik kami sa paglalakad sa buong village. Madalas din kaming inaabot ng mga 7 p.m. or minsan 8 p.m. pa nga sa labas ng bahay namin para tumambay at magkwentuhan. So ito na nga, mga 6 p.m. na noon, pabalik na kami sa tapat ng bahay namin. Sabi bigla ng kababata ko, may nakita daw siyang parang nakatayo sa signboard na pinaglalagyan ng mga name ng street sa village namin. So ito naman ako, binaliwala lang kasi baka kako nagjo-joke lang siya. Mga 10 minutes ago, tumunog yung bell ng village namin. Like as in kaming dalawa lang ang nakakarinig. Nag-alarm siya. Nilapitan pa nung guard ng village Tapos, inask kami nung guard. Taga-BGC ba yan? Oo, like konya ka ba, girl? Like, inask kami ng guard kung kami daw ba nagpatunog. Sabi namin, hindi. Kasi 'di ba? Ano ba naman din alam namin sa ganun? So nagtataka kami kung sino yung nag-switch ng bell para mag-alarm. Mataas din yung bell daw na yon. Wala naman ding tao dun sa room wala daw tao doon sa may lugar kung saan nakalagay yung bell. Pagsilip ng guard, patay naman pala. Hindi nakapindot yung bukasan. As in, bale, tumunog lang siya nang hindi nakabukas. After nun, sabi ng guard sa amin, pagkatapos tumunog ng bell or nung alarm, baka daw pumasok na naman yung lalaking laging nasa tabi ng signboard ng street sa village. Madalas niya daw makita, especially if nililibot niya yung village paggabi. Tinanong namin kung ano yung itsura. Sabi niya, itim lang daw yun, buong katawan, and parang shadow lang daw. Ganoon din daw pala yung nakita nung kababata ko nung may tinanong siya sa akin if nakita ko ba daw yun habang naglilibot kami. Nasyak kami nung kababata ko after sabihin nung guard yun, like halos maiyak na kami after nun. Pambihirang pates, akala ko naman may kinalaman yung crush niya sa basketball. Wala na parang sinabi niya lang. Oo, nabanggit niya lang. Siguro SKL. Oo, SKL niya lang. Siguro nabanggit niya lang 'yon para masabi na nililibot-libot nga nila yung village since gusto nilang sumilay dun sa may crush nila. And then that time sinabi nung kaibigan niya, which is yung kababata niya, na may nakita nga daw na parang shadow figure. And nung narinig na tumunog yung bell, sabi nung guard, siguro normal na lang sa kanya na parang hindi, lagi ko talaga nakikita yung shadow figure na yun. So ibig sabihin nito, normal na lang sa kanya. So ibig sabihin nito, isa lang ang ko dito, ang conclusion ko dito. Dating sementeryo yung village nila or yung subdivision. Matik na yan. Moral lesson, Tokyo Athena. Tokyo Athena. Bronny James sabi ni Gerald. Kahit wala, ayoko na mag-comment tungkol sa Bronny James. Oo nga pala, no? Oo, kasi mainit Anyways, sabi ni Gerard sa comment section, pinawatch party ko sa mga tropa ko yung episode with Tita Prey. And napansin ng tropa niyang nakakakita. And napansin ng tropa ko nakakakita ay hindi nabanggit yung faith in God or any higher entity. Oo nga, no? Oo. Pwede natin yan dito.
Oo, sige. De bale, next time, Gerard, tatanungin namin kung ano nga ba yung religion ni Prey. Mm. Hindi, nasa pangalan eh. Mukhang madasali naman eh. Oo. Di ba? Nasa pangalan na eh. Prey ba naman yung pangalan eh. Pero sige, more on energies kasi napansin namin. Oo, feeling ko ganun din naman. Kung aalalahanin ko din naman kasi. Kahit nga 'di ba kahit nga si Adam Reyes. Si Adam Reyes 'di ba, lagi ko nababanggit. Mm. Ang stand niya diyan, naniniwala siya, Paps. Naniniwala din siya sa may God, ganyan. Naniniwala din siya sa heaven and hell. Pero hindi yung katulad nung paniniwala natin, which is ang heaven is nasa taas, ang hell is nasa ilalim. Paano ang paniniwala niya? Nasa paligid. So within? Ibang dimension lang? Yan, tama. Ibang dimension. Kasi yung pagkaka-explain niya sa dimension is madami. Kumbaga may dimension tayo. Ito tayo as human being. May dimension din yung mga patay na. Tapos may dimension din yung heaven and hell. Tapos, habang kinukwento niya yan, may isang nagtanong sa kanya na, ano po ba itsura ng hell? Na parang kagaya ba nung mga nakikita natin na umaapoy, pinaparusahan yung mga tao. Ang pagkaka-explain niya sa hell is isang lugar na kung saan, kung ano man yung mga kasalanan mo na ginawa dito sa earth is magiging ire-regret mo yun dun sa may place na yun. So, yung parusa sa'yo is malala pa compared dun sa mga alam natin na parang, di ba sabi, pag sinungaling ka, puputulan ka ng dila pa ulit-ulit, papakuluan ka sa kumukulong apoy kasi kumbaga, ang parang pinakaparusa sa'yo dun is emotional. Okay. And mental. Oo, dahil sa mga kasalanan na nagawa mo. So, ganun yung pagkaka-explain sa hell. Hindi yung kagaya nung may apoy, sinusunog ka, pinapakuluan ka sa lava. Hindi ganun. Pero paano pag dimension, di ba? Heaven na dimension. Paano pag nakalimutan mo na? Paano? Dementia. Ayun, tama na to. Ayun, yung susunod naman na kwento ko ay, ano ba to? Galing din to sa ating friendly Facebook page. Ang title nito ay Dilim. Ayan. Umpisa na natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jane, not my real name. 15 years old ako and nakatira sa Rizal. Oy, dito lang. Ito po ang aking kwento. Nagkwento po sa amin si Mama about sa tito niya dati sa Quezon Province. Yung tito niya daw po ay mayabang. Kumbaga, laging siga sa kanila kung inyong iisipin. And yung bahay daw po kasi nila dati sa province is katabi lang ng kalsada at daanan ng mga tricycle, mga motor at iba pa. Yun na nga, kada may dadaan po na tao doon tuwing may dumadaan na tao, hinaharangan daw po ng tito ng mama ko yung kalsada at kailangang magbibigay ng pera or kahit ano-ano pa. Then yun na nga, fast forward, may magandang bahay daw po sa Quezon na gustong pagnakawan ng tito ng mama niya. Yung asawa daw po nung pagnanakawan ng tito ni mama ay buntis. Tapos may bata pa silang anak at yung asawa daw po yata is nasa abroad. Malaki daw po yung bahay na pinasukan daw po ng tito ni mama yung bahay, din pinatay daw po yung buntis. Tapos, dahil nga daw parang nasira na yung ulo nung tito ng mama niya at yung bata daw po is nakatago sa may cabinet. Ang gulo ng kwento. Then tahimik lang siya. Habang naiyak daw, so ito na nga. Naguluhan ako tahimik habang naiyak. Ano ba talaga? So ito na nga. Yung kwento nung nakaburol daw po yung nanay nung bata, nagsalita daw po yung bata na ipaghihiganti daw po yung nanay niya. So, yun na nga, yung tito ni mama nakulong at kaagad na binawian ng buhay. Parang fast forward niya. Simula nun, sa apelido ng side daw po yata ng lolo ko,
parang isinumpa daw po, so yung family po namin sa side ni mama is sobrang magulo at laging may nasasawi. Yung una po is yung pinsan namin na nagsuwi, pagbibigti. Tapos yung isa naman ay naaksidente habang nagmomotor at yung tatay daw po nila is namatay din. Magkakasunod silang nabawian ng buhay. So yun na nga po, fast forward daw ulit. Ang daming fast forward nito About po sa akin. Nung pinagbubuntis daw po ako ni mama, nagsimula na daw pong may nagpapakita sa kanya. I don't know kung may kakambal daw po akong ahas. So yun na nga po, balik ulit dun sa story. One night, around 2023 or 2024, hindi ko na matandaan, nananaginip po ako na nasa isang iskinita daw po ako at may lalaking humahabol sa akin. Matangkad siya, payat. Hindi ko lang maaninag ang mukha niya kasi madilim. Pero alam kong lalaki siya. Nakuha niya po ako, hinila niya yung buhok ko at may dala daw po siyang itak. Dinala niya ako sa isang kubo na may kwarto at may nakita akong babae na umiiyak. Parehas kaming umiiyak noon that time na paggising ko, sinabi ko sa kanila lahat. Sabi ng mama ko baka ito na yung sumpa noon. So ako po, nagpahula ako. Sabi po lahat ng nanghula sa akin, ako lang daw po ang makakapagligtas sa pamilya ko at mga kamag-anak ko. Hanggang ngayon, di ko pa din alam ang kasagutan sa mga tanong ko na bakit ako yung sinasabi nilang makakapagligtas ng pamilya ko. Gumugulo pa din po sa isipan ko kung bakit ako. Yun lang po. Salamat sa pagbabasa. Ba't ka natatawa dun sa big tie na part? Hindi. Natawa ako dun sa sa buong kwento. Kasi parang una sa lahat, kulit ng pagkakasulat Nahirapan ako basahin yung unang part. Pero, ayun nga, naniniwala ka ba sa mga sumpa na nadadala sa buong pamilya? Kumbaga hereditary? Oo, parang ganun. Na parang, alam mo yun, yung isa lang yung may kasalanan tapos lahat damay-damay. Hanggang dun sa, yung mga sinasabi sa mga movies na susumpa kita hanggang dun sa kaduluduluhan ng ng kamag-anakan. Kamag-anakan. Pero alam mo ba Paps, wala itong BS, wala itong BS, wala itong BS sa amin. Ay hindi, walang BS tong story ko. Parang ngayon ko nga lang siya ma-share. Kasi medyo hindi rin ako naniniwala. Sa amin sa line, baka kasi kwentong kwentong matanda. Sa line ng mama ko, may sa amin, may parang ugali. Hindi naman siya parang skill kung sabihin natin na kapag nagagalit, sabi lang sa akin to ng lola ko tsaka ng mama ko na yung mga malayo daw namin kamag-anak or yung mga ninuno na parang may skill or special gift. Hindi siya gift kung tutuusin na kapag nagagalit tapos kapag nakapagbitaw ng salita, nagkakatotoo. Passive yan, passive skill. Passive. Hindi siya hindi siya level 3, no? Hindi yan active. Yung parang yung parang sabi natin kunwari, sobrang galit ko sa isang tao tapos na na bigla ko napasabi sa kanya na sana may maano sa niyo. Ganyan. Tapos mangyayari. Hindi ko pero parang parang hindi lang siya sa amin ata Parang marami na akong narinig na kwento na ganyan Na minsan magiging maingat tayo sa pagsasalita kasi minsan nga may bigat yung salita. Oo, mabigat yung bad energy niyang ganyan kaya nangyayari. Feeling ko nga ganyan. 80%. AOE, hindi siya area of effect. Yan yung AOE, So ibig sabihin 80% kasi usually daw targeted attack yan. Yung hereditary attack, AOE. Single target lang. Kung sino yung malapit. Tapos naalala ko nga pala kay RB Lingling. Sumali siya dito sa Oy, nice. Thank you so much. Live natin, recording. Tapos naalala ko, may ganyang instance pa pala Paps na nangyari. Pero hindi ko alam kung coincidence lang.
Ano yun? Kumbaga saka lang kami nagkaroon ng realization. Kasi 'di ba nakwento ko na before na nagkaroon ng ano, parang ano na to, hindi na to horror story, parang personal ano na to. Nagkaroon ng Alzheimer's yung lola ko. Kumbaga nakakakalimot na siya. Pag nandito siya sa amin, kasi itong tinitirhan namin, highway na to. Highway yung paglabas, di ba? Nakita mo highway? As in highway na maraming sasakyan na dumadaan. Yung lola ko Malaki, kasi nung... hindi siya yung isang daan lang. Malapad. Malapad. In balikan, hindi siya one way. Yung lola ko, nung nagkaroon siya ng Alzheimer's, tapos dito siya nakatira, lumalabas siya lagi, Paps. Saan siya pupunta? Yun nga, hindi nga namin alam kung saan siya pupunta. Lagi siyang may binabanggit na, hindi, pupuntahan ko lang yung kakilala ko na ganyan. Eh kami, naiisip namin, paano kung mawala? Oo. Saan namin siya hanapin? Hindi pa naman uso dati nun yung Facebook na parang pag may nawala, ipapost lang tapos madali makikita. Lagi namin siyang parang pinipilit na dito lang sa bahay magstay. Tapos magagalit. Tapos gagawa na naman ng way para lumabas. Pag hindi na kami, pag nalingat sa amin, hindi na namin makita. Tapos makikita, paglabas ko, habulin ko, makikita ko medyo nakalayo-layo na ng lakad. So, in-insist namin dun sa tita ko, balik kapatid ni mama, na dun na lang sa kanila, subdivision kasi doon. At least may guardhouse. May guardhouse, hindi siya papalabasin sa guardhouse. Tapos, yung lugar, hindi siya highway. Kumbaga kung may sasakyan man, mga ano lang. Trike lang. Siguro na misinterpret ng tita ko na parang iniisip niya na, ano ba yan? Ano? Ba't dito? Dahil, responsibilidad na ng mama natin. Parang ganun yung dating niya kay mama. Parang, responsibilidad na ito para sa mama natin. Na parehas naman nating mama. Bakit mo sa akin pinapasa? Parang hindi ka inalagaan ng bata. Ano yung common issue na pagpapasapasahan porket may sakit na, tutulak-tulak na. Hindi nagigets nung point. Na nung one time, hinatid ko dun yung lola ko sa may subdivision sa Rodriguez, which is Muntalban dati. Nagalit yung tita ko, Paps. Tapos sa akin niya nabaling yung galit niya. Nabitawan niya yung salita na na sabi niya sana hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Sinabi niya yun? Oo, sinabi niya yun, Paps. Na sobrang galit niya. Tapos, nagkaroon na lang nung realization nung hindi nga talaga ako nakapagtapos, pero medyo matagal na to Kumbaga, nagkapatawaran na, naliwanagan na. Kasi, ang ginawa nung tita ko, parang, hindi niya alam na dito kami nakatira, pero gumawa siya ng way para maihatid dito, maibalik. Tapos, nung nakita niya yung situation, naintindihan niya na, nagets niya na, okay, hindi nga talaga pwede. Kasi na single target ka, Paps. Oo, na single target ako. Sinabi niya sa akin yun. Ayun, sabi ni Nicole dito, tulad daw nung sa evil eye na paniniwala sa Islam, kahit hindi sinasabi or intentional, pero nai-evil eye ang isang bagay o tao dahil sa bad energy nangyayari. Tama nga, no? Nalito pa nga ako dati, Paps, Akala ko ang evil eye is yung blue na sinusuot. Hindi pala yun ang evil eye. Di ba pangontra yun? Pangontra yun. Pero kasi di ba tinatawag na, uy, may suot kang evil eye. Hindi yun evil eye. Pangontra yun sa evil eye, pero hindi yun yung evil eye. Ano yun talisman of, nakalimutan ko na yung parang pero may tawag talaga dun sa may blue na mata. Na may grabe. Yung utak ko na frog head daw, blue, tas talisman. May pabangong ganun blue talisman. Ay, we. Yun. Baka yun na yung amoy evil. Amoy evil eye Pero ano masasabi nyo sa naniniwala ba kayo na ang evil eye is pwede online? Oo. Kasi madami nagpo-post ng mga blue, mga talisman na yan no? Para daw kontra evil eye. Pati nga sa user Oo. May social media. Kunwari, may page ka or meron kang profile. Nilalagyan nila nung evil eye na emoji. Kasi nga, maraming maiinggit. Pero ang tanong, gumagana ba ang evil eye online? Ano yun? A digital evil eye. Ay, sabi naman ni Nicole, yes, anything daw na nakikita ng isang tao, pwedeng ma-evil eye. So, hindi pala advisable na nagpo-post ka sa story mo or my day mo ng mga achievements mo since pwede ka nga ma-evil eye. Okay, sige. I-delete ko na yung story ko. Ayan, sa mga nakikinig, naniniwala ba kayo na
na Si Harvey. merong digital na Evil Eye. Comment nyo down below para alam din namin kung ano yung thoughts nyo tungkol dito. Si RB nag-send ng yung Blue talisman. Hindi yan yung Evil Eye. Ayun. Anyways, ito na ang aking next story na may pamagat na triangulo sa barko. Ano to? Bermuda's Triangle? Parang Triangle. ganun yung Yung movie na Triangle. Oo, parang ganun. Napanood nyo na ba yun? Panoorin nyo yun. Galing din ito ulit sa aming Facebook friendly page, which is ang Spookify. Kaya ang sabi niya dito ay, "Hello Spookify admin and readers. Hindi ako ganun kagaling magkwento, pero ikukwento ko yung tunay na naranasan ko dito sa barko. July 2021. So, bago-bago lang. Nung akala ko nung sumumpa. Kasi pinag-uusapan natin yung sumpa. Nung sumampa ako dito sa barko, hindi ko na lang mention yung name ng company namin. Ito na nga. Nung sumampa ako sa barko last year, gawa ng comeback cruise na ulit dahil sa pandemic. Kami ang unang batch ng mga Pinoy na dumating dito sa barko. Wait lang ayusin ko lang to. Isang buong eroplano kami mula Pinas papunta dito sa Italy hanggang sa pagsampa ng barko. So as we expect, wala pa kaming pasahero dito sa barko at magpe-prepare pa ng higit 2 buwan para sa pagbabalik ng guest namin. Isa akong crew dito. Hindi ko na lang sasabihin ang position ko. So isa siyang crew sa barko at sa mga nakakaalam at hindi nakakaalam, isang kabina namin. 5 tao ang maninirahan sa loob ng 8 buwan or sa isang buong kontrata namin. Pero gawa ng konti pa lang kami dito, sa isang kabina namin, 2 pa lang kami ng katrabaho ko. Okay, so gets na natin. Fast forward. After ng duty namin, usually natatapos kami madaling araw na. Sa unang linggo namin sa pagstay sa kabina namin, wala namang kaming napapansin na kakaiba ng kasama ko. Nung pagdating ng magtatatlong linggo na kami doon, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Tulad ng may nahuhulog na susi sa labas ng pinto namin. O kaya naman ay biglang nagbubukas ang pinto ng banyo namin. Pero, nice, may sound pa. Pero, sanay kami sa ganong kalakaran, gawa ng minsan, maalon. May nahuhulog talaga at may mga bagay na gumagalaw. Pero, isang araw, yung isa kong kasama, itago na lang natin sa pangalang Jan. Habang tulog kami, binangungot siya at nagising. Nagising ako sa sigaw niya at sa sobrang takot niya, napalabas siya ng kabina namin. At nung tinanong, ito yung sabi nung nag-send na story. "Jan, anong nangyari sa'yo?" Sabi naman ni Jan, "Pre, may kakaiba dito sa kabina natin. Matagal na ako nakakaramdam ng kakaiba pero hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi akala ko normal lang. Pero ngayon, sobrang ibang-iba na talaga." Sumapit ang kinabukasan, isa ako sa nagtanong sa supervisor namin na may kakaiba talaga sa may kabina. Itago ko sa pangalang Dave ang supervisor namin. "Sir Dave, isang gabi po binangungot si John. May kakaiba daw po sa kabina namin. At yung sa akin lang, napansin kong minsan may susing nahuhulog o kaya naman may mga bagay na gumagalaw. Biglang iniisip ko minsan na rough silang kaya ganon. Pero laking gulat ko nung tinatanong ako ng supervisor namin kung ano yung kabina namin." Sabi daw ni Sir Dave, "Saan ba ang kabina nyo? 4125 ba? Kung 4125, may nag-big tie." May nag-big tie na lang. "May nag-big tie dati dyan na crew last 2017. Gawa ng third party. Niloko yung lalaki ng babae. Gamit niya lang yung cable ng charger para mag-big tie." Ito daw yung diretsong pagkakasabi ni Sir Dave na walang hinto. Tapos dagdag pa niya,
sa tagal na niya sa company, luma na daw yung barko. Sabi ni Sir Dave, bumabalik dito, hindi lang may mga nagbigtay. Minsan may mga pasahero nang namatay sa barko. Bata, matanda. Nagpaparamdam minsan. Minsan daw may mga tumatakbo. Minsan daw may mga upuan na gumagalaw. Minsan, akala mo may nagkukwentuhan pero wala namang tao. Minsan, makakarinig ka ng tawa kahit saang parte ng barko. Sabi pa daw ni Sir Dave, sanay na ako sa mga ganyan pero hindi naman sila nananakit. Naging tahanan na kasi nila itong barko kaya hanggang ngayon nagpaparamdam sila kasi masaya sila dito. At kinuwento ko lahat kay John yung lahat ng kinuwento ng supervisor namin kinabukasan. Sumunod na araw nagpalipat na lang kami ng kabina at sa mga sumunod na mga araw, wala namang kaming naramdamang kakaiba simula nun. Maraming salamat admin at traders. Sana maliwanag ang pagkukwento ko kahit hindi masyadong detalyado. Salamat muli. Medyo malinaw naman yung pagkakakwento pero ang hindi lang malinaw sa akin ano yung tinutukoy niyang triangulo sa barko. O nga no. Di ba? Hindi triangulo Anggulo. Anggulo. Anggulo sa barko. Baka lagyan niya anggulo sa barko, no? Hindi talaga. Oo, tapos nilagyan niya na lang ng triangulo. Sinabi niya lang try. Try ko magkwento. Try, anggulo sa barko. Sabi ni Gerard tsaka ni Nicole, pang Book of Bad Ideas, may voice acting session. Wala, naka-isang session na, kaya ina-apply na namin yung mga, sa mga conversation, ina-apply na namin. Uy, pero may kami dun may part 2 kami dun. Sa Book of Bad Ideas. Wait lang, yung pala, yung sinaing ko. Ha? Magsalita ka lang muna dyan. Yung sinaing. Okay, sige. Ayun na nga, dahil nga nabanggit niyo yung Book of Bad Ideas, ayun. Meron kaming susunod na tawag doon, episode with them. Hindi pa alam kung kailan pero hopefully makapag-record ulit kami. So yun na nga. Babasahin ko na yung next na kwento ko. Try kong mag-Book of Bad Ideas. Hindi, nandito ako. Nandiyan ka na ba? Okay, yan. Sige. Kasi, di ba, sabi ko nga, tanghali namin sinushoot itong episode. Kaya may nakasalang na sinaing. Narinig ko nagsalita Ang sabi? Ako nga pala yung sinaing mo. Sunog na Tapos pagtingin mo sa kanya, sabi niya gano'n, hi, ako nga pala yung sinaing mo. Ano daw ulam mo, sabi ni Nicole? Ano lang, whistle. Whistle? Ganun Kada lang. kain ng kanin. Pagkain ko ng kanin, sisipo lang ako. Baka daw may nagbabantay ulit na bata dyan. Oo, sipo lang kinain ko. Bale, ito pala yung ko, Gcash ko. 09. Ayan, ito. Yung sunod na kwento ko naman, galing din to, online. Ang title nito ay Salamin by Bini. Hindi, Salamin. Salamin. Ayan. Hello everyone, ako si Christine, 23 years old mula sa Cagayan de Oro. Dito nagsimula ang kwento ko. Noong 18th kong kaarawan, binigyan kami ng lola namin ng isang malaking salamin. Hindi ko nagustuhan ang salamin dahil mukhang luma na ito. Mas gusto ko ang mga bagong disenyo. Inilagay ni Christina ang salamin sa aparador. Parang feeling ko si Christina, kapatid niya. Tapos siya si Christine. Kasi di ba uso yung mga ganun mga halos pareha yung pangalan. Or kung hindi man ganun, yung laging first name, kunwari, pare-parehas. Kunwari, parang lahat ng lalaki sa siblings, may mark. Pero yung mark. Second name, doon nagkakatalo-talo. Laging ganyan. Isang gabi, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, may napansin akong tumatawa sa likod ko. Pero wala namang tao. Si Christina ay nasa kusina, kumakain. Ako lang mag-isa sa kwarto. Pagkatapos kong magsuklay, nanood ako ng mga videos sa Facebook. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin. Akala ko si Christina yon. Pero paglingon ko, isang babaeng naka-red dress ang nakita ko.
Hindi ko siya kilala. Sinagawan ko siya. Sino ka? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Ngumiti lang siya at pumunta sa aparador para magsuklay sa harap ng salamin. Sinigawan ko ulit siya. Sino ka? Lumayas ka dito. Nagulat ako dahil bigla siyang ngumiti at nagsalita. Ang sabi niya, "Porque me robaste mis lentes." Ito na naman tayo sa mga ibang mga lingwahe. Pero ang sabi niya ay, "Porque me robaste mi lente." Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Bigla na lang siyang tumawa na parang demonyo at biglang nawala. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ng pinsan ko, kung saan naroon din si Christina. Kinabukasan, tinanong ko si Mami tungkol sa kamag-anak naming mahilig magsuot ng red dress. Sabi ni Mami, may kapatid sila na ang pangalan ay Francisca. Matagal na daw namatay at dahil sa pag-grape sa kanya. Ang bangkay niya raw ay inilagay sa likod ng salamin. Dinala namin ang salamin sa albularyo. Sabi ng albularyo, ang espiritu ni Francisca ay nakulong sa salamin at kailangan basagin ito para makalaya siya. Pinabayaan ni Mami ang albularyo na magbasag sa salamin. Binasag niya ito at may liwanag na lumabas. Nakita ko si Francisca na pumunta sa liwanag at kumaway. Sabi ng albularyo, sunugin daw namin ang mga damit ni Francisca. Pag-uwi namin, sinunog namin ang mga damit niya. At doon nagtatapos ang kwento ni Christine. Ayan. Napag-usapan natin yan dun sa sa isang episode na paparating. Yung salamin ay parang portal na na mapapanood nyo din sa mirrors. Mirrors ayun. Pero sinearch ko, Paps, yung sinabi nung ni Francisca. Na yung "Porque me robaste mi lentes." Ang ibig sabihin niya, "Why did you steal my glasses?" Bakit mo ninakaw yung salamin ko? Parang ganun. Ayun. So yun, merong diskusyon na nangyayari dito sa Hindi. Basahin mo yung sinabi ko. Pero wag mong babanggitin kasi bawal. Oo. Ewan ko, parang sineryoso ata ni Nicole. Ay nako. Ayun, bawal sasabihin dito. Pero kung nandito ka sa chat, makikita mo to. Pero wag niyo screenshot dahil ko nga kung gumagana yon. Sabi kasi, 'di ba hindi sa salamin. Yung kapag hindi naman salamin to, camera to eh. Hindi, kaya nga titingnan ko kasi makikita niya rin yung meron kasing sinasabi na pag tinapat mo daw yung camera mo sa salamin, front cam to 'di ba? Gaganon mo tapos kailangan gumawa ka nung parang yung tuloy-tuloy. Oo, yung continuous na reflection is parang ma-open mo yung portal. Subukan ko kaso hindi ko ma-align. Tapos habang sa live recording bila ka nawala. Oo, nahigop ako. Tapos nabalik ako sa 10,000 BC. Anong tawag sa'yo doon? Anong gen? Batang 10,000 BC. Kasi nagkakaroon ng diskusyonan ngayon . Oo, anong diskusyonan yan? Yung mga sumisita sa Gen Z. Oo, na parang di, wala kayo sa generation namin. Diba? Dapat hindi na nagtatalo. Millennial, Gen Z, Boomer, walang magtatalo kasi lahat tayo panis sa mga batang 10,000 BC. Ano yung comment ng batang 10,000 BC? Na wala pa nga kaming almusal, mamot na yung namin hinaharap . Kumbaga, pagising namin. Paglabas ng kuweba, no? Yung nakabantay na mamot. Oo, pagising namin, wala pang almusal. Kinakalaban namin, mamot na . Tsaka saber-tooth tiger. Ayun, sabi nila, kalaro nila saber-tooth tiger. So, huwag na tayo magtalo-talo. Kung sa palakasan ng generation, talo tayo sa mga batang 10,000 BC. Anong emotional trauma? Ito mamot pinapana namin. Walang trauma dito. Yan, kill or be killed, yun lang.
Oo. Anyways, about do sa portal, sabi ni Nicole, ano yan? Baka ibang Bakit daw portal ibang ba po? portal? Kaya pala nai-at ako Oo, pag nasa portalet. elevator. Ano pala portalet? Nice. Naalala ko naman yung EAT. Oo, yan na naman tayo sa EAT. Ano ba? Anyways, May kwento ka pa ba dyan? May kwento ka pa Wala dyan? na. Ako na, meron kasi ako mamaya. Ay, meron ka? O, sige. Panapos. Panapos lang para sa ano. Kasi maikli yung mga kwento na nabasa ko ngayon. Ito, related to dun sa triangulo mo. Ano yan? Ang title kasi ay May Nagbigtay kasi dun. Yun ang title. Ayan. Okay. So ito. Hi, this is Sunny. I just want to share my creepy story na nangyari recently lang at hanggang ngayon kinikilabutan pa din ako. Medyo mahabang kwento to, so bear with me. Last month lang, nag-resign ako sa work ko at nag-decide na mag-risk sa ibang lugar. Somewhere in Quezon Province. Kasama ko ang college friend kong tawagin na lang nating Jay. Ano kung ikaw ata to, James ah? 1 week before mag-start ang work namin, naghanap na agad kami ng pwedeng matirhan. Tinulungan din kami ng boss namin makahanap malapit lang sa office kasi yung mga natitingnan namin medyo malayo kaya hassle din. Then may isa kaming nahanap na apartment na walking distance lang. Luma siya. Sa unang tingin malawak pero madilim dahil may dalawang maliliit na bintana lang. Isabay pang light green yung pintura ng wall niya. Pagpasok mo ay typical na apartment. Kitchen, may pinto, tapos living area, then pinto ulit, tapos may kwarto na doon at banyo. Chinek namin at pagpasok pa lang, medyo off na yung vibes kasi madilim talaga. Parang kahit may ilaw, madilim pa din. Una kong chinek yung banyo. Wala siyang kisame at lumang bowl na din yung nakalagay doon. Pero sabi ng owner, ipapaayos daw niya at papapalitan ang bowl. Hindi kagandahan pero hindi naman kami maselan ng kaibigan ko kaya nigrab na din namin. Bukod sa pabor dahil malapit lang, mura din compared sa iba. First week namin, kasama namin yung mother ko kasi gusto niya daw ma-check kung safe or okay. Bale, alternate si mama pagsama sa akin sa apartment. Every other week, yung pagsama niya. Inayos na din yung ibang sira sa bahay at nilagyan ng kisame sa CR pero yung bowl luma pa din. The next days, palagi kaming nagrereklamo na mabaho sa loob ng bahay pati sa CR. Bumili pa kami ng air freshener pero talagang ganun pa din. Ano kaya tong amoy? Amoy EAT kaya to. Ayun. Nung una, binaliwala na lang namin kasi iniisip namin baka kulang lang sa ventilation kaya bumabaho sa loob. Pero hindi namin kinakaya kasi ang asim ng amoy. Yung amoy ng taong naarawan, napawisan, tapos natuyo yung pawis. Ganun yung nadadatnan namin sa bahay after work kaya nag-decide kaming maghanap ng malilipatan at kinausap na din namin yung may-ari ng apartment na tatapusin lang namin yung 1 buwan. Pumayag naman siya pero tinanong niya kung bakit kami aalis. Naging honest kami at sinabi namin na mabaho talaga. Halos araw-araw pinupuntahan niya kami sa apartment para kumbinsihin na wag na lumipat at kung ano daw bang naaamoy namin sa CR. Pero decided na kami talagang umalis. Lumipas lang yung mga araw na ganun ang reklamo namin. Lagi din ako nagigising ng 3:00 ng umaga sa di ko maipaliwanag na dahilan. Parang palaging may tao. Parang laging may nanonood sa amin. Palagi akong nakakaranas ng sleep paralysis noon kaya pag nagigising ako ng 3 a.m. hindi agad ako natutulog. Ilang gabi na ganun ang naging routine ko pero di ko sinasabi kay mama at kay Jay. Ilang araw lang nakahanap kami ng malilipatan. Nung araw ng paglilipat namin napatambay kami sa may tindahan malapit sa office at medyo ka-close na din namin si Tita Lina na nagtitinda doon. Nagpahinga kami doon dahil pagod na kami kakahakot ng gamit. Habang umiinom ng Coke ay nagsalita si Tita Lina. Sure na ba kayong lilipat na kayo? Opo tita, naglilipat nga po kami kaya po dugyot kami ngayon. Nagpapahinga lang po talaga kami. Sabi naman ni Jay, oo nga po tita. Bakit po tita? Sabi naman ni tita, yan. Dahil sure na kayo may kukwento ako sa inyo. Habang nakangiti ng nakakaloko.
Sabi ko naman, hala tita, gusto ko yan, chismis. Sabay inom ng coke. Sabi ni tita, meron kasing nagbigtay doon sa CR nyo. Sabi naman ni Jay, tita, saan? Sa lilipatan namin? O doon po sa tinitirhan namin ngayon? Doon sa tinitirhan nyo ngayon. Hindi ko lang agad nasabi sa inyo kasi baka wala pa kayong lilipatan. Baka di na kayo pumasok sa apartment nyo. Matanda na yung nagbigtay doon. Naabutan na nakalapat na siya sa bowl. Wala nang buhay. Sabi ko naman, hala, si tita hindi agad sinabi. Kaya pala ang creepy talaga sa loob ng bahay. Alam mo po bang nanonood pa ako ng Netflix habang naglalaba doon tapos katabi ko na pala siya? Ako na hindi nakakaubos ng coke, inaubos ko ang coke dahil sa kilabot, kaba at tense. Kasi di pa kami tapos maglipat. Nandun pa sa lumang bahay yung ibang gamit namin. Ang tagal namin napatulala ni Jay. Wala kaming choice kaya kahit nakakatakot, bumalik dun sa bahay, naglakas loob na lang kami na kunin pa yung mga natitirang gamit namin. Napakanta na lang talaga kami para tanggalin yung kilabot. Hindi na din ako pumasok pa sa CR. Pero yung pakiramdam na parang laging may nakatingin, andun pa din talaga. Nakakakilabot. Buti na lang inuna kong kunin lahat ng gamit sa CR bago magkwento si Tita Lina. Hinding-hindi na kami bumalik pa sa apartment na yon dahil hindi na namin kakayanin. Iniisip ko pa lang nangingilabot na ako. Hindi ko agad kinuwento kay Mama yung nalaman namin kay Tita Lina. Pero hindi ko natiis kaya kinuwento ko din nung nagkita kami. Ma, alam mo ba? May nagbigtay pala doon sa CR sa dati namin tinitirhan. Matandang lalaki daw. Kaya pala ganun. Kaya pala iba pakiramdam ko pag iniiwanan niyo ako doon. Tinanong ko siya, bakit? Anong nararamdaman mo? Sabi ni Mama, nung mga kalagitnaan ng buwan na nandun ako, andun lang ako sa higaan mo. May narinig akong parang boses na nahihirapan. Parang humahalinghing, ganun. Sabi ko naman, totoo? Anong ginawa mo? Sabi ni Mama, aba, lumabas ako. 2 beses ko narinig yun habang naglalaro ako sa phone ko. Kaya pala iba din yung amoy lalo na sa CR nyo. Parang amoy ng pinawisan na lalaki. Minsan wala namang amoy pero madalas mabaho talaga. After ng kwento ni Mama na ganun, mas lalo akong kinilabutan. Grabe, yung CR na araw-araw namin ginagamit ganun pala ang history. Naglalaba pa ako katabi ng bowl na yon. Ngayon nai-imagine ko na katabi ko na pala siya doon sa tinagal-tagal kong maglaba. Umuupo kami sa same spot na pinagbigtayan niya. Kaya pala pinalagyan din agad ng kisame. Kaya pala mura lang. Kaya pala paulit-ulit na tinatanong nung may-ari kung anong naaamoy namin sa CR. Kaya pala ganun sa pakiramdam. Baka kaya din ako nagigising ng 3:00 ng madaling araw na parang palaging may nakatingin. Hindi lang din pala nagkukwento si Mama na may ganun siyang experience. Yun lang. Thank you sa pagbabasa. Kayo ba? Alam nyo ba yung history ng tinitirhan nyo? Yun. Oh. Ayan, kunwari yan. Kung demon yan. Ang pangit naman nung napili niyang lugar para man-trip. Sa CR? Sa CR pa talaga. Diba? Ba't ikaw hindi ka ba sa CR man-trip? Ibang trip, guilt trip. Hindi, parang kunwari demon, demon, di ba? Tapos magpanggap nga ako na magpanggap nga ako na kaluluwa nung dito, nung nategi dito. Pagtripan ko nga itong umiiat. Oo. Pagtripan ko yung umiiat, hindi ako maliligo na 3 araw tapos dito ako tatambay. Para yung amoy ko, may centril. Bakit naman trip nung demon? Yeah. Tsaka, anong purpose niya? Parang, ano yung purpose niya? Pero, hindi ko naman inaano ko lang. Dinadaan ko lang sa nakakatawang translation yung, yung parang yung pagiging contradicting ko is dinadaan ko lang sa nakakatawa. Pero, hindi ko naman pinapaniwalaan yung belief ng iba na demon nga yun. Kasi, hindi rin natin alam. Masyadong mahiwaga yung mundong ginagalawan natin. Marami pa tayong hindi alam. Maaring tama ka, maaring mali ako. Sino ka? Si Carlos Agassi. Bakit?
Yung Sinabi sinasabi niya? niya, kapag may sinasabi siya, "Mali ako, tama kayo, do what's best for you." Sinasabi niya ba yun? Oo, sinasabi Kasi, niya yun. kasi ang ano natin, ang bagong line natin ngayon is, if hindi ka natuwa, baka Oo, hindi ikaw hindi yung pa target market. Ay, tama ba? Target market o yung target audience or hindi ko yung target target market. audience, oo. Hindi, di ba? Na Ano ko maririnig lang, niyo sa upcoming episode namin with Stanley Chi sa The correct, Underpaid Podcast. correct. Bakit pala tayo nag-guess sa underpaid? Underpaid ba tayo? Underpaid ka ba? Hindi ko alam. Secret. Basta, Pero, ayun nga, no, sa lahat ng parte ng bahay, namumultuhin ka, ayoko talaga sa CR. Kasi di ba yung sa akin, nag-umpisa yan sa The Grudge ba yon? Yung habang nag-shampoo siya, tapos may kamay. Di ba? Simula nun, Paps, pag naiisip ko yon, alam mo yung pag nagsashampoo ka, di ba pipikit ka? Yung parang ayoko pumikit. Kasi baka pag bukas ng mata ko, may makikita ako na something. Doon ka matututo na doon ka matututo maghilamos ng dilat eh. Di ba? Maghihilamos ka kahit malagyan ng sabon yung mukha mo, kailangan nakabukas yung mata mo kasi once na pumikit ka, yung imagination mo yun, nandun na yung tapos gumagano. Okay lang sana, mas natatakot ako yung parang pag tumingin ka sa likod mo eh. Oo. Hindi yan. Sabi ni Gerard, okay na sa akin yung nagsashampoo, wag lang yung umiiat. Di talaga ako aalis sa kubeto. Ang masama nun, Pops, yung kalagitnaan. Yung biglang magiging bread cutter partial. Talaga yung partial mo, magiging partial, kasi yun, parang di ba nagde-deposit ka? Ano yun, parang down payment. Kasi partial. Magiging installment yung iat mo. Baka kaya doon nagsimula yung yung term na umurong yung iat. Oo, no? Simula na nagkatakutan. Sabi naman ni Nicole, in regards dun sa may paniniwala sa may demons na nagdi-disguise as ghost na hindi matahimik ang kaluluwa. Pero dahil siguro sa salamin, kasi may belief din na sa salamin ang portal ng mga demons at kung ano pa. Pwede. Pero yung isa ko nalaman dyan na na di ba takot di ba walang reflection ang vampire sa salamin? Wala, oo. Wala, di ba? Kasi yung demon din ba ang vampire? Hindi naman. Pero yung yung nabasa ko lang about dyan is kasi yung material ng salamin is merong material yung salamin na same material sa silver. Di ba silver din ang weakness ng vampire? Teka lang, tingnan ko nga yun. Glass. Wow, may isang chemical compost. Ang dami ko. Kanina na-shoot ako sa rabbit hole, Pops. Na-shoot ako sa rabbit hole. Mga biblical knowledge. Na hindi common. Ang galing, ang dami kong nalaman. Like parang si David nung kinalaban niya si Goliath. Hindi ko lang alam kung totoo to kasi parang hindi siya nasusulat pero based lang ito sa studies. Si David nung kinalaban niya si Goliath, 'di ba bato lang yung ginamit niya. Pero nabanggit sa Bible na 5 bato yung dinampot niya. Alam ko na, Infinity Stone yun. Hindi. David and Thanos pala Ay hindi, Thanos pala Pero ang tanong sa Bible. Bakit siya magdadala ng 5 bato kung may faith siya kay God? Hindi dinala ba niya yun as bala o pinulot niya? Pinulot niya. Nakalagay sa Bible na pumulot siya ng 5 bato at saka slingshot. Ngayon, ang tanong, bakit 5 bato dinampot niya kung may faith siya kay God? Na kaya niyang talunin si Goliath gamit bato. Yung pala, Pops, based on studies, may 4 na kapatid si Goliath. So tigi-isa. Oo, ganun yung ganun siya kakampante, ganun yung faith niya na isang bato, isang giant. Baka full build na si David nun. Oo.
Oo, need Naka-lock 5 bits item para na. mapatumbat ng... Hindi eh. Yun nga eh. Yun nga eh, parang iisipin mo, di ba? Yung sinabi ni Gerard na kulang pa damage items, need ng 5 bits para mapatumbat ang... Parang iisipin mo na, bakit 5? Eh, isa lang naman yung kalaban. Tsaka kung may Oo. faith ka kay God, na kaya mo Enough siyang na. Oo. patumbayin, enough na yung isa. Di ba? Sure shot eh. Mm. Pero yun pala kasi, pinagandaan niya yung 4 na kapatid ni Goliath. Na giant din. Kumbaga, Grabe. one shot pero one giant. Ano pala Tapos yan? yung- David Leslie. One shot, Ano? one kill. Ano? David Leslie. David Leslie. One shot, one kill. Tapos naka-lock item. 100% crit, no? Ito yung Tapos- ano eh. Naka Skypiercer full stack. Ano to eh, hitting one giant with one stone. Hindi siya hitting 2 birds. Tapos sa pagkakaalam mo sa Bible, ano yung pinakaunang animal sacrifice na naganap? Kailan? Kailan yung pinakaunang animal sacrifice na naganap sa Bible? Animal. Counted ba ang tao as animal? Hindi. Animal, as in animal. Kailan yung pinakauna? Siyempre, kung parang common. Oh, Abraham nga, tama, di ba? Diba? Kasi di ba nag-aano siya, nag-aalay talaga siya. Oo, nag-aalay talaga siya. Pero hindi. Di ba? Kaya nga, di ba, dapat iaalay niya anak niya. Di ba? Tapos, it's a prank. Yo, may camera doon. It's a prank. Pero ang pinakauna palang sacrifice ng animal is si God mismo ang gumawa. Nung dinamitan niya si Adan tsaka si Eva. Yung Kasi pinangsuot. pinalayas niya eh. Oo. Pinalayas niya, di ba? Pinalayas niya sa Garden of Eden after gumawa ng kasalanan. Tapos, dinamitan niya. Kasi nakaramdam na sila ng hiya eh. Hindi naman si Adan, sa animal skin, parang based sa Bible written, animal skin. So, yun yung parang hindi, kumbaga parang fur or something. Grabe, oh. Feeling ko pinakaunang designer model pala yun sila, no? Naka-snake skin. Prada pa nga ate yun. Kaya yun, Prada. Ay, hindi pala Prada kasi The Devil Wears Prada eh. So, hindi sila. Basta ang dami niyan, Pats. Pati yung theory. Ito theory hindi siya theory na ang mga demons nasa ilalim ng dagat nakatira. Paano? Oo. Nasa ilalim sila ng dagat nakatira. Kaya yung eksena na naglakad sa tubig si Jesus is kasi bawal nagsisymbolize na siya yung above. Above ng mga demons. Tapos, doon din papasok yung concept ng baptism. Nilulubog ka, sinaangat. Iaahon ka, paalis doon sa mga demons. Tapos, biglang pumasok din sa akin yung isang theory about sa NASA. Oo, yung tumigil sila. Before sila mag-space exploration, underwater exploration talaga sila. Nagugoosebumps ako sa Jigsaw moment, di ba? Underwater exploration sila bago sila mag-space. Na parang ang tanong, ano yung natuklasan nila sa ilalim ng dagat? Bakit sila tumigil? Oo. Grabe. Putik na yan. Baka nga talaga connect. Anyways, kung gusto niyo ng separate episode about dyan sa mga ganyan. Ay, sabi nga ni Gerard, try nyo din yung Lovecraft mythos, rabbit hole din mga yan. Mga Cthulhu. Cosmic horror naman. Cosmic horror. Leviathan. Maganda rin niya eh. Wala na, nerf na si Bane eh. Binigyan ng may skin sumali pala dito si Kate. Medyo nakahabol ka pa sa closing spiel namin. Shoutout sa'yo, Kate. Panoorin mo tong episode mamaya kasi mamaya ito i-release. Wait lang, one last sige. Na knowledge na nabasa ko doon. Na nagandahan ako. Yung parallelism nung 10 plagues. Kay Moses tapos sa New Testament. Like yung Nile, River Nile, ginawang dugo, di ba?
kaparalel nun yung tubig na ginawang alak doon sa wedding at Cana. Oo. Tapos yung death nung firstborn is nung birth ni Jesus. Basta, sabi ko, nung nagbabasa-basa ko, ang gagaling nung mga nung mga nakakapansin nun. Oo. Anyways, basta, sa pwede natin gawan to ng separate na episode kasi medyo interesting talaga yung topic na yan. Oo. Sige. Isasend ko sa'yo yung mga nakita ko mga videos, tapos tiyagain mo lang magbasa ng comments. Ang dami mong makikita. Ayun, so na-hit na naman natin yung 1 oras ng kwentuhan ng mga nakakatakot at mga na-introduce natin na usapan tungkol sa mga biblical explained in a scientifical way. Scientifical, may word ba na gano'n? Scientific lang pala, bobo. So yan, kita-kits ulit tayo sa mga susunod na episode ng The Red Door Podcast PH. Ngayon, bukas, meron ba tayong guest episode bukas? Meron. Kung mangyayari yun. Anyway, ayun, i-record namin yung episode mamaya. Dahil medyo busy kasi kami this week. So, tingnan natin kung ano yung marirelease natin bukas na episode. Pero abangan nyo lang. Next week, for sure, meron tayong episode at isang guest episode ng Friday tsaka Saturday. So, ayun. Okay lang, Kate. Panood ka na lang mamaya. Kate yun? Kate but late. Kate but late. Anyways, ayun na nga. Pag-usapan na lang natin sa mga susunod. Tapos abangan nyo yung bukas yung episode. Hindi namin mapapromise, pero if possible, baka magkaroon. Kasi na-busy kami ngayon na rat-rat na ano kami. Oo, ang dami kasing lakad eh. Pero yun na nga, na i-end na namin tong episode na to. Maraming salamat sa mga nakikinig pa hanggang ngayon. Follow us on Facebook and Instagram, The Red Door Podcast PH. At kung meron kayong mga stories na gustong isend, sali kayo sa Facebook community group namin na The Red Door Podcast PH Community, or send kayo ng email sa kwentongrdp@gmail.com. Nga pala, po-promote ko na rin since nandito kasi may page ako na ginawa na separate. Tito Ian Lee yung pangalan sa Facebook. Kung mahilig kayo sa mga movie reviews, sa mga anything entertainment, follow nyo na, support nyo na rin kasi ang hirap mag-grow ng ano. Ilalagay ko sa may description. Makikita nyo agad unang-una pa lang para mabilis kayo makapunta dun sa may Facebook page ni Tito Ian na bago. Okay? Kasi baka pag isa-search nyo pa, ibang Ian Lee pa yung mahanap nyo eh. Kaya kailangan pag natin yung maputi na hindi ako yun ito itsura ko ito yan. Ano kasi yun, may issue kasi yun, kaya wag yun. Ayun, ikaw Tito James page. Ayun. Tito James sa lahat. Feeling ko sila na mga nakikinig baka dumadaan-daan na din naman sa kanila. Ayun. So yun, again, my name is Ian. And ako naman si Tito James at ito ang The Red Door Podcast PH. Guys, bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.